Matanong ko lang, ang Iglesia ni Cristo po ba lang ang maliligtas pagdating ng paghuhukom, Bro Wendell? Una, kung yun talaga ang kanilang argumento, yun talaga ang kanilang doktrina, Iglesia ni Cristo lang ang maliligtas. Paano ngayon? Ang mama at papa ni Felix Manalo, ah, namatay na mga Katoliko yon. Ibig ko ba sabihin, di maliligtas yon? Dahil namatay na Katoliko? Pangalawa, tingnan, kailan natatag ang Iglesia ni Cristo? 1914, Punta Santa Ana, Manila. Oh. So, 1914, natatag ang Iglesia ni Cristo sa Punta Santa Ana, Manila. 1912, ibig ba sabihin walang kaligtasan noon? Ang INC, mahilig lang mangi-squat ng pangalan sa Biblia. Dahil nabasa sa Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, walang pagkakaiba ito sa ibang mga Iglesia ni Cristo na naitatag din ng mga iba't ibang founders, di ba? Sino ang founder ng Iglesia ni Cristong tatag ni Felix Manalo? Inamin naman yan sa kanilang Pasugo Magazine. Napakalinaw dito sa kanilang Pasugo Magazine. Pagkatapos sabihin sila lang ang maligtas. Ito. Ang may akda ay si Marie F. Ruiz. Sabi niya, conservative and doctrinal precepts, but pragmatic. Brother Eranio has presided over the Iglesia de Cristo for the past 34 years, contrary to what many anticipated. After the death of the founder, Brother Felix Y. Manalo, the organization has attained greater levels of glory, integrity, and prosperity under Brother Eranio. Sino ang founder? Batay sa nakasulat diyan. Malinaw si Felix Manalo. Pero, ang ginawa nila, inisquat lang nila ang pangalang Iglesia ni Cristo diyan sa Biblia. Kahit sa mga aklat Katoliko, ini-squat nila at brainwash talaga. Kaya kahit mali-mali na ang kanilang mga aral, ano daw ang brainwash? Alam niyo, madaling makilala yung brainwash eh. Pag sinabi pong brainwash, sarado ang isip, yung maling ginagawa nung kanyang tagapangaral o mangangaral, hindi niya makita. Yan ang brainwash. Maling ginawa ng kanyang pangangaral, di daw umano makita. Halimbawa, ano yung maling ginagawa ng kanilang mga mangangaral? Sabi ng mga grupo ng INC, lalo na sa The Revealers, eto, pakinggan ninyo. Ang sabi nila. Di natin narinig na sinagot nila ito. Kung hindi alagad ni San Juan Apostol, si San Ignacio, kanino siyang alagad? Mr. Wendell Talibong, papaano mo malalaman ang sagot? Hindi ka naman lumalabas dyan sa lungga mo. Sa katanungan ko, dahil nakasulat kasi yan sa kanilang Pasugo Magazine, sinipin ng kanilang Pasugo Magazine na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Kaya sabi ko, kung hindi siya alagad ni San Juan, kanino siyang alagad? Sabi niya, para masagot, dapat umano, lalabas ako sa lungga ko. At saan ako pupunta? Gusto mo ng sagot? Pumasok ka sa live namin. At Yun pala. Gusto niyang lalabas ako sa lungga, papasok sa live. Abay, dapat patas. Kung gusto niyong
lalabas ako sa lungga, lalabas kayo sa lungga. Harapan tayo sa publiko. Maglatagan tayo ng mga aklat. Di mo ba? Ba't kayo hindi lalabas sa lungga? Gusto nyo ako lang ang lalabas. Yung patas tayo. Labas kayo sa lungga. Gawin natin. Ba't takot kayo sa public debate na harapan? Okay, tuloy natin. Sasagutin ka namin. Oh, so, imagine ha, sasagutin umano niya ang katanungan ko pagpapasok ako. Pero dito, abay nakalimutan niya agad. Sinagot niya, mali pa. Ang tanong mo, kung hindi alagad ni Juan, kaninong alagad si Ignacio? Napakadali lang ng sagot dyan. Si Ignacio ay alagad ng Diablo. Nako, si San Ignacio, alagad ng Diablo. O sige nga, anong referensya ang pinagbatayan ng mga ngaral sa Iglesia ni Manalo na si San Ignacio ay alagad ng Diablo? Dahil nabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine na si San Ignacio ay alagad ni San Juan. Anong sabi niya? Ito. Ito naman ang tanong ko sa iyo, Mr. Wendell Talibong. Kung para sa iyo ay alagad ni Juan si Ignacio, anong talata ng Biblia mababasa na si Ignacio ay alagad ni Apostol Juan? O, yan. Sagutin mo yan. Anong talata daw umano ng Biblia na si San Ignacio ay alagad ni San Juan? Iibalik muna natin sa kanya. Di po ba sabi niya na si San Ignacio ay alagad ng Diablo? Kung ibalik natin, anong talata sa Biblia mabasa na si San Ignacio ay alagad ng Diablo? Di po ba wala? Pero saan at ano ang batayan natin na si San Ignacio ay alagad ni San Juan? Nakasulat mismo sinipi sa kanilang pasugo. At dahil maiipit sila, takbo sila sa Biblia. At ayaw na nila ng referensya. Bakit ayaw nila ng referensya? Ayon sa Pasugo Magazine, pansinin ninyo. Ito, Pasugo, Pebrero 1961, page 1. Ito nakasulat, oh. Malalantad ang kabulukan, kaya ayaw ng mga referensya. Abay, sila mismo ang natamaan sa kanilang pahayag. Pag ayaw daw ng referensya, malalantad ang kabulukan. Kaya ang tanong, paano magiging sila ang maligtas? Lantad na ga, ang kabulukan pa.